Mga lodi, no, nandito tayo ngayon sa motor pool ng kumpanya at may kinukuha tayong help. At tatakbo kami rito, no? Sama-sama na kami para mag-photo na tapos. So ganito, kapag wala tayong project ay dito tayo sa kung ano yung pwede natin gawin. So ito, papalitan to ng tapos, no? Bulok. So, ito yung materialis na gagamitin natin. Ayan. Parang bulok na talaga ito. So ito na yung tinanggal natin. At ito pa yung tatanggalin natin. So ito talagang wala na. Mababali na. Kaya nararapat lang talaga na palitan na. So mga lodi, no, ito mas matibay pa ito ngayon kaysa original. So ito yung dinugtong natin, ano, ito mas makapal ito kaysa dito sa original. And then itong dinugtungan natin, ito yung pang outer, no. Meron yang doble sa loob. So kagaya niyan, no? So ayan, yun yung tinanggal natin. So ngayon magdudugtong tayo, maglalagay tayo ng panglabas. So ito siya, so makapal din. So dito hindi natin ito dinugtong, isinapi natin dito sa labas yan. At ito hindi natin ito i-welding, no. Ito tornilyo natin yan. So yung mga butas na yan ay bubutasin natin yan. So ayan, no, kaya nilagyan natin ng pintura, spray paint para magiging markings natin kasi bubutasin natin yan din. Tornilyo yung ilalagay natin all the way hanggang papunta doon. Okay. At ito mga lodi, no, so pag mga ganitong dugtungan ng chassis, no, siguraduhin nyo na pag naghinang kayo sa kabila ay tagusan hanggang dito, no. Kaya no, sa kabila tayo naghinang, tagusan hanggang dito para sa ganun ay matibay yung hinang natin. So lahat yan pag hininang natin, tagusan. At yung pagdugtong pala nito ay wag natin idugtong ng diretso. So dapat nakaganyan para hindi basta-basta nababali. At siyempre yung mga kasama natin dito, ayan, si Romeo tsaka si Robin. Hello. Wala stick. Tingnan mo yung mga size namin, magkakapareho. The 3R. The 3R. So, bihira ako magawi dito, no, dahil busy tayo. Pero pag wala tayong trabaho, ay dito ako pumapasok. So, dito mga lodi, no, na ikabit na natin itong double niya. At nilalagyan na natin tornilyo. So medyo makapal yung yung tong plate na natin pinalit. Kaya yung ginagamit nating barena ay yung malaki na. Din dalawang tao ang nagbabarena nito, no? Kasi hindi na kaya ng isang tao to. So bali hinihila doon ni Romeo at ako naman nag-ooperate ng barena para mabutas to. Din lalagyan ng tornilyo. So dito naman sa kabila, binubutasan ni Robin ng guide itong pagbubutasan natin ng malaki. So ito na, may mga guide na, no. Ayan. So kaya ito nilalagyan ng tornilyo at hindi wini-welding. Kasi itong chassis kasi kapag tatakbo na sa kalsada ito, siyempre hindi pantay yung kalsada at may karga ito, malubak. So ito ay gumaganyan. So kung naka-welding yan, may posibilidad na mapunit lang ang welding. Kaya pinakamainam ay ito tornilyo. So original kasi nito naka-tornilyo lang. So ito to, ayan. Ngayon ito tinutornilyo na natin. So itong ano din, no, susubukan daw ni Romeo na barena. Kaya sa pagbarena, kailangan talaga gaganyang malaki at malaki yung karin ay bigyan nyo ng pwersa. Hindi pwede yung magandyan din, hindi naman yung tatanap. At siyempre, wag na wag nyong bibitawan itong barena kasi may posibilidad yan na maipit. At sa laki ng barena na yan, pag naipit yan,
malamang kasama ang braso nyo dyan. So pag nagwari na naman ay lagyan nyo ng guide. Ito, kaya na may butas na yan para madali na butasan. So yung barina na yan ay ginagamit din natin pang ano yan, pang shipping. Kaya malaki talaga. Kaya yan ang ingatan nyo na huwag nyo hayaan na umikot. Pag kaya naipit, bitawan nyo na yung trigger switch para hindi na mapalala yung sitwasyon. So dito mga din, pininturahan na to ng pintor, no? Pininturahan na yung sa ito yung chassis, at din pati to. So yung loob nito, yung i-double natin ay pininturahan na para sa ganun ay tumagal naman yung buhay. So sabay-sabay na yung ginagawa nito. Meron tayong welding works, painting, pintura, and then yung may body works din doon, i-repair din doon. At tayo naman ay ito yung nagiging trabaho natin. Hindi na madali na itong truck na to kasi ito truck ng hardware, kaya hindi pwedeng tumagal, no? Kaya sabay-sabay na din itong makina ay ibababa din ito. Bukas ibababa din yan para i-overhaul. So salpak na ito para may kabit na natin ito. Yan, yung lagayan ng mulye, gulong, para makumpleto na ito. So kayo mga din, patapos na ito. Lahat na nalagyan na ng tornilyo at naikabit na rin ito, yung lagayan ng mulye. So dito meron tayong ni-repair dito dahil bulok na. So ito, ni-repair lang natin ito. So ayan, pinalitan natin ng bagong plate. So ito, talagang naka-tornilyo yan dahil mas maganda daw pag naka-tornilyo kaysa noon sa naka-welding. Okay, para pag gumagalaw daw ay hindi napupunit yung welding. Pero ito, ipo-full weld pa ito pag nasa ilalim. So yun yung gulong yan. Pag sinalpak yan ay itong namang mga accessories niya, gaya nito, yung tangke, tapalodo, yun naman yung isusunod. At uwian na ng tropa, no? Alas 5 na. So far na ano naman natin yung yung 3 days na palugit sa atin para matapos itong chassis na ito. So natapos na rin natin within 3 days. Mga lagyan, no, lalagyan natin ito ng hinang, no. Medyo malalayo lang yung agwat. At payo ko sa inyo, kapag ganito medyo masilan yung trabaho, kung may pintura gaya ito, puspusin nyo muna yung pintura bago kayo maghinang, kasi yung pintura ay malaki ang epekto niyan sa hinang natin at ito yung sa kapit ng ating hinihinang. Kaya mas mainam na alisin nyo yung pintura, puspusin nyo yung pintura bago kayo maghinang. So yan, at ito, minarkahan na natin yung mga paghihinangan natin, yung distansya niya para dire-diretso na. Ayaw mo. So mga lodi, no, natapos na natin yung chassis, no, at yun ay pinuturahan na ng mekaniko, at yung mga mechanical naman ang gagawin. So yung mga mekaniko, sila naman yung bahala doon. At dito, ito naman yung yayariin ko ngayon. So ito, baloktot kasi ito, no. So ayan, no. Lumundo na dito dahil sa bigat ng pinakarga. So gagawin natin diyan ay lagyan ko lang ng nilagyan ko lang ng turnbuckle para mahila niya, para maibalik ito sa dati. At dito kung hindi kaya, ito siguro magtatabas tayo dito. Ika-cut out natin yung dalawa na yon para maibalik siya sa dati, din i-full weld. So ganito mga lodi yung diskarte, no. Kailangan diskartehan lang ng maigi kasi ito kailangan dapat sana ito tatanggalin. So ito kakalasin, paghiwalayin. So paghiwalay niya medyo matagal at kailangan na ito bukas daw matapos. So dukot-dukutin na lang, no.